mga mahal kong taga-subaybay ng mga ari-arian ni Sara Duterte, pera at limpak na kayamanan ay kukumpiskahin. Ang Anti-Money Laundering Council sa umano'y joint bank accounts na dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nakaw, matindi na naman ito mga kaibigan. Sara Duterte, kukumpiskahin ang kanyang mga ari-arian at siyempre ang kanyang limpak na pera at kayamanan. Nako po, ay tapos na ang boxing dito. Wala na ho itong kawala. Mga mahal kong taga-subaybay, hindi naman po lingid sa inyong kalaman na napakarami ho ang kinakaharap nitong problema, subalit ayaw hong sagutin kapag nagkakaroon po ng tamang investigasyon na ilang beses na rin ho ito na pinatawag ng Quadcom ay hindi ho sumipot doon sa ibang pagpapatawag. At dito sa NBI din ho, ay 2 beses yung pinatawag. Subalit hindi ho sumipot mga kaibigan. Pinagtataguan ho ang anumang legal na proseso upang sa legal na investigasyon. Datapwat sa puntong ito ay meron na naman ho siyang panibago na kinakaharap na napakainit pa. Na ibabahagi ko po sa inyo na nagkaroon po ng rekomendasyon ang Quadcom na itong si Sara Duterte ay sumailalim sa anumang napakalalim na investigasyon tungkol dito sa EJK killings, Peking drug war at napakarami pang iba at ito pang money laundering. Nako po, ay napakaraming ground mga kaibigan para makumpiska ang kanyang kayamanan. Ay doon lang mo sa kasong plunder na binabalak ko na ikaso po sa kanya ay ground po yan mga kaibigan na napakabigat na kaso. At siyempre nakalakip din no sa impeachment ang money laundering. Ay napakatibay hong at may init na usapin ho diyan po sa nga po ay 3 impeachment. Siyempre itong panibago na money laundering mga kaibigan. Ito po, huwag po kayong alis at ibabahagi ko po sa inyo. Kaya pag mayroon po kayong pagkakataon ay samahan niyo po ako na panoorin, pakinggan at nang sa ganon lubos po nating maunawaan. Ito po, shout out po sa lahat, mga mahal kong taga-subaybay at babahagi ko po sa inyo. Sa 51 pahinang rekomendasyon ng House Quadruple Committee, kabilang si Vice President Sara Duterte, sa inirekomendang maimbestigahang mabuti. Ang 4 House panels ang tumitinig sa issue ng extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng Duterte administration, illegal drug trade at illegal Philippine offshore gaming operators o POGOs. Gayon din ang mga maanomalyang transaksyong sangkot ang mga lokal na pamahalaan kaugnay ng mga ito. Batay sa rekomendasyon ng Quadcom, dapat makapagsagawa ng malalimang investigasyon ang anti-money. Nako, ay matindi ho ito. Mga kaibigan, talagang porsigido at binigyan na ho ng utos, rekomendasyon ng Quadcom na masusiding imbestigahan ho itong EJK killings na binabanggit dito sa ibinahagi ko po sa inyo. Hindi na po tayo magtataka mga kaibigan dahil mula sa poll tayo ay narinig ang pangalang Duterte nung mayor pa siya diyan sa Davao ay sangkot dito ho sa tinatawag na tukhang na marami hong kinitil din ang buhay ho sa pamamagitan ng illegal. Tapos ngayon ho ay lumalabas na rekomendasyon na kailangan na talaga itong imbestigahan at managot ayon ho dito
sa ibinahagi ko po sa inyo. Ito pa, mga kaibigan. Sangkot ang mga lokal na pamahalaan kaugnay ng mga ito. Batay sa rekomendasyon ng Quadcom, dapat makapagsagawa ng malalimang investigasyon ang Anti-Money Laundering Council sa umano'y joint bank accounts na dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, sa joint bank accounts umanong ipinadadala ang salapi galing sa isang drug lord. Matagal na itong pinabubulaanan ng mag-amang Duterte. Nako. Ay patong-patong mo ito mga kaibigan. Kaya't maliwanag po dito mga mahal kong taga-subaybay. Nabanggit diyan ang masusi na investigasyon, rekomendasyon na tingnan itong money laundering. Ay matindi ho ito. Kaya't hindi po tayo magtataka mga mahal kong taga-subaybay ng mga ari-arian ni Sara Duterte, pera at limpak na kayamanan ay kukumpiskahin sapagkat maliwanag ho dito ay pinaiimbestigahan itong money laundering. Hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Dahil ayon po sa ating pagsasaliksik at kapag ikaw ho ay nasasangkot sa money laundering, kapag gumulong ang kaso, ay nakakaroon din po ng rekomendasyon na i-freeze pansamantala ang ari-arian, kunin pansamantala ang ari-arian, pera at kayamanan habang iniimbestigahan, at kapag ito ho ay na-convict at ika nga po ay napatunayan beyond reasonable doubt, ay tuloy na pong kukunin ng mga kinaukulan ang ari-arian nitong si Sara Duterte. So maliwanag ho, mga kaibigan, ibinagi ko lang po sa inyo. Hindi po tayo nagmamarunong dito at mayroon po tayong batayan. Ayon po sa ating pagsaliksik at siyempre sa mga kinocover ho natin na sinusubaybayan ng mga kaso ay ganyan ho ang nangyayari. Kahit po dito sa kasong plunder, mga kaibigan, at ito ay ground din niya sa kanyang impeachment. Habang gumugulong ho yan ang investigasyon sa kasong plunder, pag kinasuhan siya ng plunder, ay obligado ho na i-freeze ang kanyang ari-arian pansamantala, kunin ang kanyang mga kayamanan pansamantala. Kaya ang maliwanag po dito, mga mahal kong taga-subaybay, muli kong inuulit, ay kukunin ang mga ari-arian ni Sara Duterte kasama ang kanyang kayamanan na limpak-limpak pansamantala kapag gumulong ho ang mga nasabing nabanggit na ika nga po yung money laundering. Okay, at ito pa po. Nako. Samantala, nakahanda naman si VP Duterte na harapin ang impeachment complaint laban sa kanya. Sa gitna ito ng 3 impeachment complaints na inihain laban sa kanya sa Kamara, kaugnay ng ginagawang investigasyon ng House Good Government and Public Accountability sa paggastos nito ng confidential funds. Well, I am confident that I did not break any law. I did not do anything illegal. Pero syempre, sa makita nato karon na murag wala na may rule of law, no? So, pag naang kaso, amo wala niya akong atubangan. Inihayag din itong nagkaup. Ay, saka natin talakayan itong kanyang ama, magiging abogado, kasi kumakalat to. Sa social media ay nagyayabang itong si Sara Duterte at ang kanyang ama na si Digong na mag-abogado sa kanya sa impeachment. Wala kang naipanalong kaso Digong, ha? Tapos nagyayabang kang ikaw ang mag-abogado. Anong gagawin mo? Magmumura ka diyan sa Senado pag naging abogado ka? Pag nag-roll ang impeachment? But bueno, saka po natin talakayin yan. Baka tayo mapahaba pa doon. Dito muna ang ating pagtunan ng pansin, mga kaibigan, na itong pagkumpiska at pagkuha ng pera pansamantala nitong sakop ng money laundering, mga kaibigan. Hindi pa po yan ngayon. Kung sakaling gumulong ang kaso, mga mahal kong taga-subaybay, na money laundering at iba pang kaso ni Sara Duterte na may kaugnayan sa pera, yan po ay walang duda na talagang kukumpiskahin ng mga kinaukulan ang anumang kayamanan at ari-arian ni Sara Duterte na pinaghihinalaan na galing ho
diyan po sa pera na ika nga po'y transaksyon, na ika nga po'y galing sa illegal. So maliwanag ho mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat dito ng anumang fake news kung anuman ang inyong narinig ho dito na anumang public opinion. Yan po ay nababatay diyan po sa ibinahagi ko po sa inyo. Huwag po kayong magatubili na magbigay ng anumang public opinion reaction diyan po sa comment section bilang suporta po natin sa anuman na ating tamang pinaglalaban at makatulong po dito sa ating gobyerno bilang pagbibigay ng anumang public opinion suporta dito sa impeachment at siyempre pagharang sa anuman taktika strategy na ginagawa ho nitong si Sara Duterte. Mga kaibigan na bashers man o hindi, anuman ho ang inyong public opinion diyan, kahit po laban sa akin, ang nagbibigay ng anumang public opinion sa comment section, yan po ay buong puso kuhong nirerespeto dahil alalahanin po natin, hindi po pare-parehas ang ating laman ng puso at isipan, kaya kung ano man ang inyong public opinion diyan, kahit laban mo sa akin, yan po ay buong puso kong nirerespeto, kaya huwag po kayong matakot, huwag po kayong magalinlangan magbigay ng anumang public opinion bashers man o hindi. Okay, alright. Ito, please support ho ang aking second YouTube channel. Please lang, nandiyan ho sa comment section ang link and this vlog. At siyempre itong aking main YouTube channel, huwag din pong kalimutan i-subscribe muli po. Maraming salamat. I-stand like ko sa video na ito at